Kung ano man ang dahilan mo kung bakit mo ginawa to, hanga ako. Labis na naghihinagpis ang pamilya ni Fatima sa pagpanaw ng miyembro ng kanilang pamilya na si Kaloy matapos nga nababaril dahil sa kanilang modus na ginawa. Pabalik na sana si Fatima sa ospital. Tinawagan nito ang kanyang nanay para ipaalam na may pera na sila. Pero dito pinaalam din ng kanyang ina na wala na si Kaloy na labis niyang ikinalungkot. Kung nalaman lang sana ng mas maaga ni Fatima ay baka hindi niya naibigay ang kanyang buong pagkababae kay Congressman Miguelito. Pagdating sa ospital, sinalubong ito ng kanyang kapatid na may-ari ng baril na naging mitya ng kapalpakan ng kanilang mga plano hanggang sa nauwi sa pagkabaril kay Kaloy. Pagpasok ni Fatima, naabutan na lamang nito na nagsiiyakan ang kanyang mga kapamilya. Sa isang pagtitipon naman na ginanap ng mga Montenegro, dahan-dahan nang nagsidatingan ang kanilang mga bisita. Ang iba sa mga ito ay naghahanap na kung saan ang tagapagmana ng mga Montenegro. Maya-maya pa ay dumating na rin si Tanggol, suot ang kanilang magarang damit. Sa loob, habang nag-usap-usap sila Divina at grupo, sinabi nilang magandang oportunidad ito na nakasalumuhan nila ang mga malalaking tao para sa pag-expand ng kanilang negosyo. Pagdating naman nila Congressman Miguelito bilang VIP kasama ang dalawang tauhan nito, nakilala nila ang sasakyan na kanilang nakaengkwentro sa daan kamakailan na ikinainit ng ulo ng kongresista. Inatasan ni Miguelito ang body nito na turuan ng leksyon kung sino ang may-ari ng mga ito. Habang nagkasiyahan naman ang mga tao sa loob ng event, nilapitan ni Jason ang isa sa tropa ni Tanggol na tinukoy na tagabantay sa labas na siyang may-ari ng naturang sasakyan. Di nagdadalawang isip na sinita naman dito si Bulldog. Tinawag agad ni Peng si Tanggol para ipaalam na may nangyaring gulo. Pinabagsak naman ng mga tropa ni Tanggol ang mga tauhan ni Miguelito na naghahanap ng gulo. Pero nang pumasok na si Miguelito, isa-isang tinutukan ng baril ang mga ito. Hindi naman sila pumalag ng isa-isang tinutukan. Ngunit nang pagdating ni Tanggol, itututok na sana ni Miguelito kay Tanggol ang baril. Ngunit laking gulat niya nang binawi nito ang kanyang baril at tinapatan ng ating bida ang angas ng hambog na kongresista. Napataas kamay na lang si Miguelito nang tutukan ng baril ni Tanggol. Sinabihan pa ito ni Tanggol na baka mabasag pa nito ang kanyang ulo. Pinakalma naman ni Ramon si Tanggol at hinimok na ibaba ang baril. Nang kumalma na si Tanggol, sinira nito ang baril ng kongresista saka sinauli. Nagulat ang mga bisita sa ginawang katapangan ni Tanggol. Pinaalam naman ni Ramon kay Tanggol na ang taong iyon ay si Congressman Miguelito. Pero walang pakialam si Tanggol sa posisyon nito sa gobyerno. Sabay giit na kahit sino pa man ito, basta't kinanti ang kanyang tropa, ay papalagan niya. Sa harap naman ng mga bisita ng mga Montenegro, pinakilala na si Tanggol bilang tagapagmana ng mga Montenegro. Dito nagbigay siya ng pahayag at sinabing mas palakasin nila ang kanilang ugnayan at palawakin ang negosyo. At dito na nga magsisimula mga bro ang lawak ng impluwensya ni Tanggol at pagsisimula ng paghahari sa negosyo at ng mundong kanyang ginagalawan. Abangan ang mga susunod na eksena sa FPJ's Batang Quiapo. Mag-subscribe na sa ating channel para sa karagdagang update.